Ang Ebanghelyo ni Luke Kabanata 2. Ngayon sa mga araw na iyon, nangyari na si Cesar Augustus ay naglabas ng isang batas na nag-uutos na magkaroon ng census sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. Ito ang unang census na ginawa habang si Cirenio ang gobernador ng Syria. Kaya pumunta ang bawat isa sa kanyang sariling bayan upang may lista para sa census. Si Jose ay umalis din mula sa lungsod ng Nazare sa Galilea at naglakbay papunta sa Bethlehem na bayan ng Judea na kilala bilang lungsod ni David, dahil siya ay kaapo-apuhan mula sa pamilya ni David. Pumunta siya doon upang magpalista kasama si Maria na nakatakdang ikasal sa kanya at kasalukuyang nagdadalang tao. At nangyari nang habang sila ay naroroon, dumating ang oras para ipanganak niya ang kanyang sanggol. Siya ay nagsilang ng anak na lalaki, ang kanyang panganay na anak, at maayos niya itong binalot ng pirasong tela. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa sabsaban dahil wala nang bakanting silid para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa rehiyon ding yun, may mga pastol na naninirahan sa parang at nagbabantay sa kanilang mga kawan ng tupa sa gabi. Biglang lumitaw sa kanila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at lubha silang natakot. Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Huwag kayong matakot, sapagkat ako ay may dala sa inyong mabuting balita na magbibigay ng lubos na kagalakan sa lahat ng tao. Ngayong araw, isang tagapagligtas ang ipinanganak para sa inyo sa lungsod ni David. Siya si Kristo ang Panginoon. Ito ang palatandaan na maibibigay sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng pirasong tela na nakahiga sa isang sabsaban." Kasama ng anghel, biglang may malaking bilang ng hukbong makalangit na nagpupuri sa Diyos, at sinasabi, "Kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan, at nawa ay magkaroon ng kapayapaan dito sa lupa sa mga tao na kanyang kinalulugdan." At nangyari nang umalis ang mga anghel mula sa kanila patungong langit, sinabi ng mga pastol sa bawat isa, "Tayo na pumunta sa Bethlehem, at tingnan ang bagay na ito na nangyari na ipinaalam ng Panginoon sa atin." Sila ay nagmadaling pumunta doon at natagpuan sina Maria at Jose, at nakita ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkatapos nilang makita ito, ipinaalam nila sa mga tao kung ano ang sinabi sa kanila tungkol sa batang ito. Lahat ng nakarinig nito ay namangha sa sinabi sa kanila ng mga pastol. Ngunit laging iniisip ni Maria ang lahat ng bagay na kanyang narinig, iniingatan ang mga ito sa kanyang puso. Bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng kanilang narinig at nakita, tulad ng sinabi sa kanila. Noong 8 araw at siyang panahon para tuliin ang sanggol, pinangalanan nila siyang Jesus, ang pangalan na ibinigay ng anghel bago pa siya ipinagbuntis. Nang lumipas ang nakatakdang bilang ng mga araw ng kanilang seremonya ng paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, dinala siya ni Jose at Maria sa templo sa Jerusalem para iharap siya sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat anak na lalaki na nagbubukas sa sinapupunan ay tatawaging nakatalaga sa Panginoon. Sila rin ay dumating upang mag-alay ng handog na alinsunod sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, 2 kalapati o 2 inakay na bato-bato. Masdan ito, may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang taong ito ay matuwid at may taos na pananalig. Siya ay naghihintay sa manggaaliw ng Israel, at ang banal na espiritu ay nasa kanya. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay bago niya makita ang Kristo ng Panginoon. Isang araw, siya ay pumunta sa templo sa pangunguna ng banal na espiritu. Nang dinala ng mga magulang ang bata na si Jesus upang gawin para sa kanya ang nakaugaliang hinihingi ng kautusan, tinanggap siya ni Simeon sa kanyang mga bisig, at nagpuri sa Diyos at sinabi, "Ngayon ay hayaan mong pumanaw ang iyong lingkod ng may kapayapaan, Panginoon, ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas."
na iyong inihanda sa paningin ng lahat ng tao. Siya ay liwanag para sa paghahayag sa mga Gentil at kaluwalhatian ng iyong mga taong Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Pagkatapos ay pinagpala sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria na ina ng bata, makinig kang mabuti. Ang batang ito ay nakatadhana para sa pagbagsak at pagbangon ng maraming tao sa Israel at para sa tanda na tututulan. Gayon din, isang espada ang tatagos sa iyong sariling kaluluwa, upang ang mga iniisip ng maraming puso ay may hayag. Naroon din ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Siya ay anak ni Phanuel na nagmula sa tribo ni Aser. Napakatanda na niya. Siya ay namuhay kasama ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon pagkatapos ng kanyang pag-aasawa, at pagkatapos ay balo ng 84 na taon. Hindi siya kailanman umalis sa templo at patuloy siyang sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin, gabi at araw. Sa oras ding yun, lumapit siya sa kanila at nagsimulang magpasalamat sa Diyos. Siya ay nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Nang matapos nila ang lahat ng dapat nilang gawin na naaayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayan na Nazare. Ang bata ay lumaki at naging malakas, lumalawak sa karunungan at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Ang kanyang mga magulang ay pumupunta sa Jerusalem taon-taon para sa pista ng Pasko. Nang siya ay 12 taong gulang, sila ay muling umakyat para sa nakaugaliang panahon para sa pista. Pagkatapos nilang manatili sa buong bilang ng araw para sa pista, nagsimula na silang umuwi. Ngunit ang batang Hesus ay nanatili sa Jerusalem at ito ay hindi alam ng kanyang mga magulang. Inakala nila na siya ay nasa pangkat na kasama nilang naglalakbay, kaya sila ay nagpatuloy ng isang araw sa paglalakbay. Pagkatapos ay nagsimula silang hanapin siya sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nang siya ay hindi nila matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem at sinimulang hanapin siya roon. At nangyari nga na makalipas ang 3 araw, natagpuan nila siya sa loob ng templo na nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig sa kanila at nagtatanong sa kanila ng mga katanungan. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pangunawa at sa kanyang mga kasagutan. Nang siya ay nakita nila, nagulat sila. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo kami pinakitunguhan ng ganito? Makinig ka, ako at ang iyong ama ay nag-aalala na naghahanap sa iyo." Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na narito sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon. Pagkatapos, siya ay sumama sa kanila pabalik sa kanilang tahanan sa Nazare at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang lahat ng bagay na ito sa kanyang puso. At si Hesus ay patuloy na lumaki sa karunungan at pangangatawan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Diyos, habang ipinagdiriwang namin ang mapagkumbabang pagsilang ni Hesus at ang kagalakan ng mga pastol, ipaalala mo sa amin ang kapayapaan sa lupa sa gitna ng isang mundong nahahati ng mga alitan at mga refugee. Gabayan mo ang mga pinuno tulad ni Cesar ng karunungan para sa makatarungang pamamahala. Hikayatin mo kaming magnilay-nilay sa iyong mga kababalaghan sa gitna ng abalang panahon ng Kapaskuhan. Dalhin mo ang mabuting balita sa mga dukha at mahihina. Hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa amin, Panginoon. Amen.